Magandang araw mga kaibigan, ako nga pala si NJ at welcome sa NJ Mejia TV. Dito sa ating channel, pag-uusapan natin ang mga paksang may kinalaman sa kultura, buhay, at politikang pang-Pilipino. Kaya, kung interesado ka sa mga paksang ito, siguradong magugustuhan mo dito. Huwag na rin kalimutang i-like, share, at mag-subscribe na rin para sa ating channel. Ngayon, simulan na natin ang ating talakayan. Tara, samahan niyo ako. Ang Kabanata 62 ng Noli Me Tangere. Nagpaliwanag si Padre Damaso. Hindi magkagulapay si Maria Clara nang mabasa sa pahayagan ng balita na si Crisostomo Ibarra ay patay, nalunod umano sa lawa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig. Nakatitig lamang siya sa pahayagan, hindi alintana ang mga mamahaling alahas, damit at handog na nakahanda para sa kanyang nalalapit na kasal. Wala ring halaga sa kanya ang mga brilyante at handog na yaman. Ang tanging nasa isip niya ay ang pagkawala ng lalaking minahal niya ng lubos. Habang nag-iisa siyang nagdadalamhati, may biglang tumakip ng kamay sa kanyang mga mata. Ang pamilyar na lambing na nag-iisang taong itinuring niyang pangalawang ama, si Padre Damaso, ang kanyang ninong. Subalit kapansin-pansin sa pari ang pag-iwas at panginginig ni Maria Clara. Pinilit siyang tanungin ni Padre Damaso tungkol sa kanyang dinaramdam, ngunit tanging hikbi at luha ang naisagot ng dalaga. Lalo pang nabahala ang pari nang mapansin niyang ayaw marinig ni Maria Clara kahit ang pangalan ni Linares, ang lalaking dapat sanang mapapangasawa niya. Sa huli, sa pagitan ng paghikbi at nagsalita si Maria Clara, nilakasan niya ang loob at ipinaabot kay Padre Damaso ang kanyang kahilingan, ipahinto ang kasal. Sa matinding paninindigan, sinabi niya na kung itutuloy ang kasal na hindi niya nais, magpapatiwakal siya. Sa tinig na puno ng desperasyon, ipinaliwanag niya ang lahat, na pumayag lamang siyang magpakasal kay Linares noong nabubuhay pa si Ibarra sapagkat umaasa siya na balang araw ay makakatanggap siya ng balita mula sa nobyo. Umaasa siyang maaari silang tumakas kapag dumating ang tamang oras. Ngunit ngayong patay na si Ibarra, nawala ang lahat ng dahilan upang mabuhay. Nayanig si Padre Damaso sa sinabi ng kanyang inaanak. Hindi niya halos maunawaan ang bigat ng pahayag ng dalaga. Napahagulugol siya na tila isang bata, humihingi ng tawad, nalulunod sa pagsisisi. Ipinagtapat niya na ang mga ginawa niya laban kay Ibarra ay hindi dahil sa pagkapuot, kundi dahil sa pagnanais niyang ilagay sa ligtas na landas ang mahal niyang inaanak. Ayaw niyang maging asawa ni Maria Clara ang isang Pilipinong maaaring magdulot ng pagdurusa sa kanya. Natatakot siyang muling masaktan ng dalaga sa bayan na puno ng pang-aalipin, inhustisya at pang-aapi. Kaya pinilit niya ang kasal kay Linares, isang lalaking makapangyarihan, may posisyon at mag-uutos, hindi utusan. Inamin pa ni Padre Damaso na minahal niyan si Ibarra bilang anak dahil sa pagkakaibigan nila ni Don Rafael. Ngunit nagbago ang kanyang puso nang makita niyang maaaring maging hadlang si Ibarra sa kinabukasan ni Maria Clara. Sa huli, pinili niyang isakripisyo ang binata alang-alang sa kilagayahan ng kanyang inaanak, kahit mukhang higit pa pala ito ang ipinagkait. Habang humihikbi,
Sinabi ni Padre Damaso na baka nababaliw na siya sa pagtitiis at pagsisikap na protektahan si Maria Clara. Ngunit lalo pa siyang nabigla ng ihayag ng dalaga ang kanyang pasya na siya'y magmomongha. Lubos itong ikinatakot ni Padre Damaso. Alam niyang nababagay ang dalaga sa buhay sa likod ng malamig at malulupit na pader ng monasteryo. Nais niyang protektahan si Maria Clara mula sa buhay na puno ng pagdurusa at sakripisyo. Ngunit wala na siyang kapangyarihang pigilan ang pasya nito. Sa huli, harap-harapan siyang pinili ni Maria Clara. Monasteryo o kamatayan? Walang nagawa si Padre Damaso kundi ang humagulgol. Wari na durog ang puso. Hinawakan niya ang mga kamay ng inaanak. Mga kamay na alam niyang hindi na niya muling mahahagkan kapag tuluyan na itong pumasok sa kumbento. At sa huling sandali, pikit mata niyang ibinigay ang basbas. Pinakawala ng inaanak na pinakaiingat-ingatan niya. Lumisan siyang walang lakas, tila tinanggalan ng pag-asa. Sa ilalim ng kanyang hingal at pagluha, inusal niya ang panalangin. O Panginoon, kung nagpaparusa kayo, ako ang pagdusahin ninyo. Huwag ang walang malay kong anak.